Ang mahiwagang palaka. May isang matandang babae na nakatira sa isang nayon. Siya ay may anak na babae na ubod ang ganda. Ang kaniyang anak ay napakahilig kumain ng cherry at wala siyang ibang gustong kainin kundi ito lamang. Pananghalian at hapunan, gusto lamang niyang kumain ng mga cherry. Sa katunayan, ang tawag sa kanya ngayon ng ibang tao ay Cherry. May isang mapanlinlang na babae na nakatira malapit kay Cherry. Hindi lamang mapanlinlang, bagkus siya ay eksperto sa mahikang itim. At sa kanyang hardin, may maraming mga puno ng cherry na may maraming bunga. Si Cherry ay dating nagnakaw sa hardin dahil hindi niya mapigilan ang sarili. At siya ay kumuha ng mga cherry. At dahil dito, ang mangkukulam ay galit na galit at nangingibabaw din ang kagandahan ni Cherry. Ang kanyang buhok ay napakahaba at napakasutla. Ang kanyang muka ay kasing liwanag ng araw. Ang hubog ng kanyang katawan ay napakaganda na ang mangkukulam ay di makayanang magalit sa kanya. Isang araw, siya ay kumuha na naman ng mga cherry sa hardin. Siya ay nakita ng mangkukulam at hindi na mapigilan ang galit at siya ay isinumpa nito. At siya ay ginawang palaka na ubod ng pangit, ang kawawang Cherry. Ang hari ng nayon na iyon ay may 3 anak na lalaki. Ang hari ay matanda na at mahina. Sabi ng hari sa kanyang mga anak, "Bibigyan ko kayong lahat ng gagawin. Kung sino man ang magwawagi ay siyang maging susunod na hari. Ang unang gawain, gusto ko ng isang pelos na napakalambot na madaling makalusot sa aking singsing." At mabilis na humayon ang 3 prinsipe para hanapin ang pelos. Sa madaling panahon, ang 2 mas nakakatandang prinsipe ay nagdala ng maraming pelos galing sa merkado. Pero ang bunsong prinsipe ay naglalakad at nag-iisip, paano kaya ang isang pangkaraniwang pelos ay makakalusot sa singsing ng amang hari? Naglakad siya ng napakalayo at napunta sa iba't ibang lugar, subalit wala pa rin siyang matagpuan na kung ano. Siya ay napagod ng gusto at nakapag-isip na magpahinga sa tabi ng ilog. At bigla na lamang may isang palaka na tumalon galing sa ilog at tinanong siya, "Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Mukhang ikaw ay sobrang balisa." Siya ay may napakamalumanay na boses. Nang marinig ang sinabi ng lalaki, "Paano mo ako matutulungan?" At siya ay nagpumilit, "Kahit lamang sabihin mo kung bakit sobra kang balisa." Sinabi ng prinsipe sa kanya at pagkatapos marinig ay tumalon ang palaka pabalik sa ilog. Bumalik siya na may dalang isang pirasong kumot at sinabi na, "Kunin mo ito. Ito ay makakatulong sa iyo." Mas mabuti nang mayroong isa kaysa wala, sa isip ng prinsipe at umalis para bumalik sa palasyo. Habang siya ay papalapit sa palasyo, ang kapirasong tela ay bumibigat naman. Ang hari ay masaya dahil ang 3 ay nakabalik na may dalang pelos. Binigay niya ang singsing. Nang sinubukan ng 2 nakatatandang prinsipe, hindi lahat ng bahagi ng pelos ay nakalusot sa singsing at sila ay nabigo at binigay ng bunsong prinsipe ang peraso ng tela. Ang lahat ay nasurpresa sa nasaksihang napakadalisay at ubod ng ganda na pelos. Ang pelos na iyon ay madaling nakalusot sa singsing ng hari. "Natapos ko ang unang gawain." Ang prinsipe ay hindi na nababahala. Ang hari ay binigyan na naman sila ng kanilang bagong gawain. Gusto niya ng isang aso na magkakasya sa isang butil ng mani at muli ang 3 prinsipe ay humayo at nagsimulang maghanap. "Ang gawain ito ay sobrang hirap. Saan ka maaaring makahanap ng ganoong aso?" Ang bunsong prinsipe ay naglakad patungo sa pinakamalapit na gubat. Naglakad siya ng napakalayo at muli siya ay napagod. Umupo siya malapit sa tabing ilog at nagpahinga. At bigla na lamang niya naisip ang palakang tumulong sa kanya noong una. At mayat maya ay tumalon ang palaka galing sa ilog. "O aking prinsipe, bakit ka na naman malungkot?" Sinabi sa kanya ng prinsipe ang buong kwento. "Teka lang at hayaan mo akong tulungan kita muli." At tumalon siya muli sa ilog. Umahon sa ilog na may dalang butil ng prutas sa kanyang mga kamay. "Tanggapin mo ito at biyakin mo kapag ikaw ay makakarating sa palasyo. Makikita mo ang hiwaga." Ang prinsipe ay nalulugod na umalis. Ang nakatatandang prinsipe ay nagdala ng napakaraming aso ngunit ang mga ito ay walang silbi. Sinubukan nila na matapos ang pagsusulit.
Ngunit ang iba sa kanila ay malalaki ang ulo. Ang iba sa kanila naman ay may malaking paa at iba sa kanila ay may mahabang buntot. Silang dalawa ay nalungkot sa kanilang pagkabigo. Ngayon ay biniyak ng bunsong prinsipe ang dalang butil ng prutas at ang lahat ay nabigla. Mayroong isang napakaliit at napakagandang tuta sa loob ng butil. Ang hari ay sinubukan niyang ipasok ang tuta sa loob ng butil at ito ay madaling nagkasya sa loob. Tuwang-tuwa ang prinsipe at ang hari rin ay natutuwa. At ngayon ay oras na para sa pangatlong gawain. Kung sino man ang makapangasawa ng napakagandang dilag ay siyang hihiranging bagong hari. Magaling! Ito ay napakadaling pagsusulit. Ang dalawang nakatatandang prinsipe ay humayo upang maghanap ng magandang mapapangasawa. Meron silang mga kakilala na mga babae na sobrang ganda. Sila ay sobrang natuwa sa pinapagawa. Ngunit ang bunsong prinsipe ay nalungkot. Ngayon, sinong tutulong sa akin? Ang maliit na palakang iyon ay hindi makakatulong sa akin. Hindi siya makatalon sa ilog at makapaghanap ng magandang dilag. Siya ay wala nang maisip kundi magpahinga na lamang sa gilid ng ilog. Ang palakang iyon ay bumati na naman sa kanya. Anong nangyari sa iyo? At bakit ka na naman malungkot? Mukha yatang umiyak ka ng husto. Pwede mo ba akong kwentuhan kung ano ang nangyari? At sinabi ng prinsipe sa kanya. Sabi ng palaka, huwag kang mag-alala at humayo ka patungo sa palasyo. At nang malapit ka na sa palasyo, tumingin ka sa iyong likod at huwag kang tatawa pakiusap. Ang prinsipe ay hindi masyadong nagtiwala sa palaka sa pagkakataong ito. Siya ay sobrang napabalisa at nalungkot at siya ay nagsimulang lumakad patungo sa palasyo. At nang papalapit na siya sa palasyo ay may narinig siyang boses. May nakita siya at bigla siyang nasurpresa at natulala. 6 na malalaking daga na nakahila ng isang kariton na gawa sa kalabasa at may isang nakasakay na malaking palaka. Sa loob may isang magandang upuan at nandoon ang kanyang kaibigang palaka mula sa ilog. Ito ay napakabihira na pangyayari, ngunit ang prinsipe ay hindi tumawa. Hindi niya lubos maisip ang mga pangyayari. Anong klaseng kariton ito? Anong nangyayari dito? Hindi ko maintindihan. Kariton na gawa sa kalabasa at lumipas ang ilang saglit ay may nangyayaring kakaiba sa kariton. Ito ay hinila na ng 2 malalaking itim na kabayo. May isang tao na nakasakay nito at nakabihis na parang isang sundalo. Sa loob ay may nakaupong babae na napakaganda. Ang prinsipe ay nakilala siya sa unang tingin pa lamang na siya ang palaka mula sa ilog. Ang 3 prinsipe ay pumasok sa kanilang palasyo. Ang 2 prinsipe ay may dalang hugpo ng mga magagandang kababaihan. Ngunit nang pumasok si Cherry sa loob ng palasyo, ang lahat ay nabighani sa kanya at siya ay kinoronahan bilang reyna ng kagandahan. Dahil siya ang pinakamaganda sa lahat. Kaya mga muntikong kaibigan, dahil natapos ng bunsong prinsipe ang lahat ng pinagawa, kaya siya ay tinalaga bilang susunod na bagong hari.